Bagong report, si Second Lieutenant IC John Milissimo dito sa Alpha Company ng 29th Infantry Battalion dito sa 4th Infantry Division. Ang kanilang area ay Sibagat, Agusan del Sur. And may claim to fame siya. Dahil siya lang naman ang unang umiscore. Yan, siya na magkukwento. Magandang araw sa lahat. Magandang araw, sir. Ako si Second Lieutenant IC John B. Milissimo, Philippine Army, platoon leader ng Alpha Company, 29 Infantry Matatag Battalion, and a proud member of PMA Bagong Sinag Class of 2024. At ako yung unang nakascore sa batch namin na nag-report dito sa 4th Infantry Division. Bago ako nakapunta dito sa kinauupuan ko ngayon, ako'y high school graduate, senior high school graduate sa taon na 2018. Dati balak ko nang magsundalo, bata pa lang pag nakikita ko na yung sarili ko na magsundalo. Kaso yung parang academic na, parang yung inclined ako sa academic kasi nag-i-excel ako sa academics. So di nag-i-expect yung family ko, sir, na magsusundalo ako, ipupurso ko yung sundalo ko kasi sabi-sabi ko lang na magsusundalo ako, ganun. Pero may time yun na parang nagkaayayaan lang kami ng magka-classmate sa senior high school, sir, grade 12. Nagkayayaan kami na why not mag-take kami ng PME, sir. Tapos yun, nagkayayaan kami, sir. Kinabukasan, nag-take kami, sir, may schedule kinabukasan. Nag-take kami, sir, sa mga 20 siguro kami, sir, nag-take na mga magka-classmate, magkakabat, sir. Luckily, sir, ako lang yung nakapasa, sir, sa amin, sir, sa PME, sir. Sila yung nagaya, sir. Tapos ako parang go with the flow lang ako dun sa kwan, sir, sa barkada, sir. Nakisabay lang ako sa kanila, sir. After nun, sir, nag-entrance exam. Then, one take lang ng entrance exam, nakapasa. And then, one take na rin ng kwan, sir, ng medical, sir, dun sa Viluna, sir. So, before noon, after ng medical, March, nagka-lockdown na yun, sir. Lockdown na ng March, sir. Start na yung lockdown, 2020 yun, sir. Tapos, nagkukontak na kami sa Messenger, sir, kasi may group chat na yun, sir. Yun sa mga applicants, sir. So COVID cadet ka pala. Yes, sir. So by the way, again, ulitin ko, PMA Class 2024, 24, sir. si Lieutenant IC John Milissimo, yan nga, kinukwento niya pagkakadete niya, pero ang claim to fame niya sa batch na new lieutenants dito sa 4th Infantry Division, siya ang unang umiscore ng body count and firearms na nakakuha siya ng 50,000 reward. Baby-faced warrior. Okay, tuloy. Yes, sir. Pagkatapos nun, sir, diretso ko na COVID kami, sir. Wala pang tumawag, hindi pa ako tinawagan, sir. Kung may compliance pa ako, sir, wala. Kaya kinakabahan ako, sir. Parang nalulumural ako, sir. Wala ata kung di ata ako kasali dun sa mga sir, sa listahan, sir, ng papasok na kadete, sir. So, nag-take na rin ako ng entrance exam ng college para kung sakali na di ako matanggap sa PMA, sir. Parang may backup plan ako, sir, na mag-proceed na lang ng college. Pero wala talaga akong intent na, parang wala sa intention ko na mag-college, sir, kasi gusto ko talaga yung pumasok na mag-kadete, sir. So, buhay kadete, at first, mahirap man talaga, pero unti-unti, sir, nagugustuhan ko na yung buhay sundalo, sir. Parang buhay kadete to buhay sundalo, sir. Kasi dati ako yung unang sundalo sa family namin, sir. Walang ka-background, sir, kung ano yung buhay pagsusundalo, sir. Yung alam ko lang, mahirap. Pero, na-enjoy ko naman, sir, na andun na ako, sir. So, 2024, sir, pinalad, nakagraduate, sir. Then, nag-basic, nag-schooling. Then, by 2025, sir, nag-report kami dito sa 4th Infantry Diamond Division, sir. January 4 yun ng 2025, last year. Tapos may change of command yun, sir. Yun, umupo si President na Comfort ngayon, sir, si General Anayron, sir.
Tapos bago niya kami dineploy dito sa kanya-kanyang batalyon namin sir na assign sa amin sir. Ang nagbitay siya ng salita sir, ganun sir. Na kung sino yung makauna ng score sa batch namin sir, yung body count tsaka yung pares sir, body count tsaka rifle sir na recover sir. Is may counting reward siya sir, ganun sir. Na-excite ka naman. Na-excite na. Challenge yun sa inyo, siyempre. Challenge yun sir kasi ngayon nga sir, parang yung naabutan namin dito sir pag-report sir, medyo di na siya ganong kalakasan ng kabila sir. Yung mga tira-tira na lang nila sir na parang survival na mode na lang kasi yung naabutan namin dito sir ng kalaban sir. Kaya medyo challenge siya sir. Para mas sipagan pa namin sir at the same time mag-ingat pa rin sir para sa mga ganyan sir. Eh hindi wala mang sino bang may gusto na parang malagay sa alanganin yung sarili nila sir, parang ganun sir. So February 2025 nag-report kami dito sa batalyon. Unang lakad ko kasama ko binadihan ako ng company commander ko sir, si Sir Costali sir. Kasama yung squad nila, yung grupo nila sir. Doon nagkuan lang muna ako sir, observe lang muna sir. Parang inorient niya ako sir doon sa terrain sir, sa kung paano maglakad sir dito sa Real Macoy sir. And then first encounter ko sir April sir. So nag-report kami dito ng February sir, April na in-encounter ako sir. Yun yung Okay, parang yun yung 2 buwan pa lang. yes sir. Yun yung binyag ko, parang nabinyagan ako sir. Parang nagka-emergency yun si Sir Costales sir, yung grupo niya sir. So parang may advice si S3 sir na ako muna yung magdala dun sa grupo na yun sir. So parang nangyari dun sir, strike operation yun sir. Yun yung una ko talaga sir na encounter sir. So isipin mo sir, sa 2 months lang na pagka-report mo dito sa batalyon, medyo hindi ka pa masyadong nakapag-adjust. Pero kailangan mong maka-adapt agad, sir. So 2 months, sabayan kami na mag-report. Ako yung pinakauna din na encounter sa amin na mag-abat, sir. Ikwento mo nga yung encounter na yun. Yes, sir. Ikwento mo nga. Before nung encounter, sir, may series na LD kami, sir. Tapos backtrack, sir. Exit, sir. LD, exit, sir. Tapos hanggang andito na kami sa battalion, sir. Pinatambay kami dito, sir. Para kung may update dun sa kabila, sir, is madali lang kami deploy, sir. Malapit naman dito sa battalion yung encounter site nun, sir. So, April 5, 2025, sir. Alas 10 yun, sir. Alas 10 ng umaga, sir. Tinawagan ako ni S3, punta ka dito. May briefing siya, sir. Bigla ang briefing, sir. Kasama sila S2. Tapos ganun, sir. Inorient niya kami dun sa, binrip niya kami dun sa sitwasyon ng enemy, sir, kung saan, sir, kasi para may kuan din kami, sir, may background din kami kung saan kami approaching, sir. So, yung approach namin dun, sir, yung April, sir, is medyo naalanganin kami dun, sir. Pero yun lang din yung approach, sir, na surprise namin yung armada, sir. Yung main body nila, sir, dito, sir. Tapos yung sa taas nila, sir, may gwardiya, sir. Tapos sa kaliwa, sir, tsaka sa kanan, sir, meron mga gwardiya sila, sir. May binabantayan nila yung trail, sir. Dito sa kanan namin, sir. Sa kaliwa, sir, may binabantayan nila yung sagingan, sir. So yung terrain dun, sir, paakyat siya, sir. Pero uneven yung kuan, sir, yung terrain dun, sir. So yung cover lang namin dun, sir, is saging, sir. Kasagingan yun, sir. Saging, halong may mga nyug, sir. Malilit na mga nyug, sir. So yung mga naging cover namin dun, sir, yun lang talaga, sir. Nag-rely lang talaga kami heavily dun sa kuan, sir, sa mga saging, sir. Buti. Hindi man cover yung saging talaga. Lulusutan ng bala yun. Yes, sir. Buti, kami yung nakauna, sir. Kami yung nakauna, kaya yun, nagsitakbuhan yung mga kuan, sir. Yung mga armado, sir. Nakita pa nga namin, sir, yung mga saging nagsitumbahan, sir.
Kay Dami ng bala? O Yes, sir. sa takbo ng kalaban? Di sir, sa kuha ng bala sir. Tama ng bala sir. So kung inaisip ko noon ng time na yon, siguro kung kami naunahan, parang alanganin yung pwesto talaga namin sir. Pero at least kami yung nakauna sir. Na-surprise namin yung kalaban sir. Though walang kuha na result yung encounter na yun sir, may mga personal belongings lang yung nakuha namin sir. Pero after nung encounter na yun sir, the next week sir, nagkaroon ng mga habulan sir. Natatrack namin sila sir. Tapos naka-encounter yung batalyon namin sir, naka-resulta ng isang body count sir, naka-encounter ulit sir. Tapos di rin yun nasayang sir kasi pag tawid nung mga armado dun sa kabilang province sir, sa iyo ng kabilang unit na namin sir, yung 30 IB sir. Doon sir, naka-result na yun ng doon na nakuha sila Rodel sir. Tapos may surrender rin sir. Kasi yung time na yun sir, doon sa yung naging strike operation namin sir, doon nagkumpulan lahat ng mga leader doon sa ng SDG NMRC sir. Parang andun sila lahat doon sir. Talagang ano kayo, kung napalabang ka ng bagbagan yon, talagang Yes, sir. kwan yun, mabigat yon. Kaya parang yung encounter na yun sir, parang nagholdalan talaga yung kalaban sir kasi andun yung mga leader nila sir. Yung tumatayong leader ng grupo na ngayon sir. So, naglast yung encounter 10 minutes, 10 to 15 minutes sir, parang ganun sir. So, yung kuwan lang talaga namin sir is yung tubo sir. Para at least pagka malakas yung kuwan sir, habang nagpuputo kami ng tubo sir, nag-uunti-unti kaming skirmish sir. Tago-tago lang kami sa mga saging sir. Drop talaga drop sir. Habang paunti-unti kaming packet sir, ganun sir. Hanggang sa nakuha na namin yung pwesto nila sir. Nakuha namin yung mga personal belongings sir. Ganun sir. Though wala mang result sa amin na encounter na yun sir, pero di man ako nasayangan doon sir kay di naman siya di naman siya nasayang sir kay yung encounter na yun sir, yun nga sir, nabanggit ko kanina sir, nag-result siya dun sa mga series of encounter pa sir, may recover, tapos may mga surrender pa sir sa kabilang unit namin sir, adjacent unit sir. Pero ikaw, kung sa atin kasi swerte, sa atin kasi kung bagong tanyente, naghahanap ka talaga ng away. And swerte ka na 2 buwan pa lang, napalaban ka na. Yes sir. And then sinasabi kong swerte kasi ganito rin kasi para rin sa mga kapwa natin Pilipino na nanonood nito mga war stories. Hanap away kasi ang sundalo. Yes sir. Pag kayo mag-alala na yung kasundaloang Pilipino ay takot hindi, naghahanap nga kami ng away. Yan nga, bagong tenyente, nako, prestige niya kung siya ang unang napaaway. Di ba? Yes, Yun lang yun eh. Yun. Yes, Okay, sige, tuloy. Tuloy ko sir, kasi tayo dun sa pangalawa ko sir, yung recent encounter ko sir, December 20, 2025 sir. Which is 2 months ago lang. Yes sir, 2 months ago sir. So yung time na yun sir, pang 5 days na yun ng operation namin sir. So yung time na yun sir, may advice sa amin sir na proceed kayo sa gantong location sir, which is 2 clicks aerial distance sa kuha namin sir, dun sa tinulugan mo na the day before sir. So nung time na yun sir, inisip ko may rason to. Parang doon ko na naisip yung kuha sir ba, yung learn to do without asking why sir. Parang doon gumagana yung ganun na phrase sir. So nakikita ko sir, nag-moving kami umaga sir. Nakikita ko na yung pagod sir. Kay 2 clicks aerial distance sir, kaso paikot-ikot man yung sir, daanan namin sir. So mga nasa 3 to 4 clicks yung nalakad talaga namin sir. Umaga lang yun sir. So naging busy na rin yung radyo dun sir. Kaya ako sir, yung part ko dun sir is ma-deliver ko yung kung ano yung task na atas sa akin sir. Is ma-proceed yung location na yun sir. Kaya alam ko man sir, nasa isip ko may rason to sir. May rason na ba't kami pinaproceed yung ganito. Tapos, nakikita ko na habang moving kami sir, nakikita ko na yung pagod sa tropa sir. Kaya 5 days, medyo mabigat-bigat pa yun sir, 5 days. Nakikita ko na yung pagod sa kanila sir. Sa akin din sir,
medyo napapagod na rin ako sir, pero hindi ko pinapakita sir. Parang sa akin na lang yung pagod na yun sir. Parang ikaw kasi sir, pagka ikaw yung leader, dapat hindi ikaw yung manguna na magnegatibo sir. Hindi ikaw yung manguna na magmurmuring. Dapat sa'yo lagi yung example ng disiplina, yung determination sir, na may deliver yung mission mo sir. So, alas 10, alas 11 sir, narating namin, mga malapit na kami doon sa location na binigay sa amin sir. Busy na yung radyo doon sir. Tinawagan na kung sino sir, sinabihan ko yung radyo man ko, maintain ka lang dyan, i-monitor mo lagi. Pag tayo yung tinawag, saka ka nagkuhan, huwag ka na mag-interfere dyan para kuhan, para mabilis, smooth yung kuhan sir ba, yung smooth yung communication namin sir, yung pagbibigay ng mga instruction sir, kay busy talaga yun sir, parang positive talaga yun sir, kay na-monitor na talaga yung armada sir. Then fast forward sir, 1200 sir, malapit na kami dun sa given location sir, 1300 na yun sir, 1300 sir. Pumutok yung may na-encounter sir. So, 700 meters kami doon sa encounter site sir. Pero malakas kasi yung kwan sir, para magkabilaan kasi yung bundok sir. Kaya yung impact ng putok sir sa amin sir, papunta yung sound ng kwan sir, ng putok sir. So, parang malapit lang sa amin sir. Di nag-react kami agad sir, 1300. So after nung encounter sir, nag-last ng mga, yung putukan sir, mga 10 sir, 5 to 10 minutes sir, ganun sir. Parang kung saan kami nakapwesto nung encounter site, yung encounter na time na yun sir, doon lang kami nag-blocking sir, parang blocking kami selbe. Tapos after nung encounter sir, may binigay na instruction sa amin sir, ganito, proceed kayo sa ganito, ganyan. So after nun sir, di ko na in-expect sir, na pupunta sa amin yung armada sir. Gayun nga sir, nung unang encounter sir, nagsitalunan na sila sa mga creek sir. So, di na namin sila in-expect na aakyat sila ulit sir sa amin sir, sa pwesto namin dun sir. 1500 sir, dun sa taas pa lang sir, medyo nagigib pa kami sir, wala na kaming tubig sir. Then, nag-proceed kami dun sa given location. Yung location, maisan siya sir, dating maisan. May mga damo na mataas sir. Sabi ko, baba tayo ulit, unti. Yung mga kahoy, baba kami unti sir, dun sa may mga kahoy sir. Yung mga kahoy dun sir, yung kalalakin lang nila sir, ganito sa binti sir. Yung pinakamalaki sir, is yung kahoy na siya, di siya kayang parang masalba yung buhay mo sir. Maliit yan. Yes sir, di yan kaya na mag-cover sa'yo sir. Nakarating kami dun sir, baba ako ng pack sir, sinilip ko yung kwan sir. Galing dito sir, kung andito kami sir, umabante ako ng mga 15 to 20 meters sir, dun sa hinolta namin sir. Nagpasama ako dun sa isang tropa sir. Sinilip ko yung harap sir. Kay alas 3 na yun sir, narating namin yung location sir, alas 3 na sir. Parang blocking position namin sir, alas 3. So yung time na yun sir, madilim-dilim na yun sir. Parang stanto, yun yung time na parang mag-stanto ka na sir para mag-prepare na sir for one sir. So pagka, yung time na yun sir, madilim na yun sir, sinilip ko kung saan yung pwedeng approach ng in case sir ba, na para maniguro lang ako sir. In case lang na para makapag-prepare din sir. Sinilip ko yung harap sir, may baliti sir. Tapos dito sa kanan niya sir, medyo madilim-dilim sir, kaya madilim na talaga yun sir, alas 3 na. So bumalik ako doon sir sa pwesto namin sir. Tapos bigla sir, walang 1 minute lang yun sir, yung pagitan. Dumiretso yung isa kong kwan sir, yung squad leader sir. Dinungaw na yung harap sir, kay kinakabahan daw siya sir. Dinungaw na yung harapan sir. May nakita siyang tao sir, nakaitim. Una, isa pa. Tinignan niya kami sir, kay baka daw may nagpaalam sir na may gagawin sir. Kompleto man kami sir. Pagkatingin niya ulit dun sa grupo ng mga tao sir, dun sa mga tao sir, yung isa sir, naging 4 na sir. Tapos nakita niya sir, pag kaganon niya sir, pag may hawak na naghawak na ng baril yung kwan sir, yung armado sir, paikot na sa kanya sir, inunahan niya na sir.
So nagkaputukan, sir. Yung nakakatawa pa doon, sir. Doon sa putukan, sir, medyo lamang kami man sa terrain, sir. Lamang kami doon. So, Paano kayo naging lamang doon? medyo nasa taas kami, sir. Mm. Pero sila, sir, sa baba kasi, sir. Mm. Yung kwan na lang, sir, may cover lang sila, sir, mga ganito na kahoy, sir. Ganito kalaki lang sa kanila, sir. Pero, yung nakaputukan na, sir, alam mo yung mga bubuyog na maitim, sir? May bahay pala doon sa pwesto namin, sir. Ito na naman. Oo, Kwento sir. bubuyog na naman. Yes, sir. Marami-rami ito. Nagkaputukan, sir. Yung pinapwesto ko na, sir. Nagkaputukan, sir. Tapos, yung unang putok, sir, mga ilang segundo siguro, sir. Nagsiliparan na rin yung mga bubuyog, sir, doon sa pwesto namin, sir. Nakagat na ka noon 3 dito sa ulo, sir. Pero hindi ko nakuha, sir, kay parang di ko ramdam yung sakit, sir, ba, ng kagat, sir, ng bubuyog. Pero masakit yun, sir. Tapos yung may isa kong tropa, sir, na doon talaga siya nag-drop sa baba ng bahay ng bubuyog, sir. Siya yung kinagat talaga sincerely, sir. Kaya di siya nakapag-focus din ng putok, sir. Kaya binalik ko siya, sir. Tinawag ko siya, punta ka dito. Atras siya, sir. Kaya medyo hati din yung grupo namin doon, sir, sa fire sa kalaban, sir. Kaya yung iba, sir, tinadtad talaga din sila ng kagat ng kwan, sir, ng bubuyog, sir. Pinapipistahan din sila ng bubuyog, sir. Kasi napakadaming bubuyog. Yes, sir. So, malaki din yung bahay ng bubuyog, sir. So, parang nagsisitakbuhan sila sa likod, sir, para di lang sila makuhan, sir, ng bubuyog, sir. Ganun, sir. Pero yung iba, sir, maintain yung kwan, sir, kaya di man sila naabot ng bubuyog, sir. So, at saka yung time na rin yun, sir, yung grupo na yun, sir, may mga 3-4 siguro, sir. May mga first timer din, sir, sa mga ganun, sir, ba? So, ako, sir, ako yung nagdala dun sa grupo na yun, sir, maintain ko yung composure ko, sir. Yung presence of mind ko, sir, na kahit na ganun yung nangyari sa amin, sir, is na-maintain ko pa rin yung command, sir, dun sa amin, sa grupo namin, sir. So yun, sir, pinaiwan ko yung kwan, sir. May pinaiwan, medyo hindi na nangangagat yung mga bubuyog, sir. May pinaiwan ako doon ng mga ilang tao, sir. Saka binabaan namin yung pwesto ng kwan, sir, ng armado, sir. Pagkababa namin doon, sir, nakita namin, sir, may mga bloodstain, sir. So yung iba, sir, kasi yung andito yung armado, sir, yung gilid nila, sir, is pangpang, sir. Yung iba, sir, pagkaputok, sir, nagsitalunan na sa kwan, sir. Nagsitalunan sa pangpang, sir. Yung natamaan, sir, yung may bloodstain, sir, naka-atras pa siya ng mga 10 to 20 meters, sir, bago siya nagpahulog dun sa bangin, sir. So, binaba na. Pagkatapos nun, sir, nag-report yung kwan sa amin, sir, may bloodstains. Sabi ko, sundan natin. Tapos nagtawag din kami sa TCP, sir, na ganun yung sitwasyon namin dun sa ground, sir. Yung advice, sir, i-pulso nyo, baka mabutan nyo pa. Sige, binabaan namin, sir, yung sobrang bangin talaga, sir. As in, yung parang pader na siya, sir. Binabaan namin, sir. Wala kaming dala na gamit, sir. Binabaan namin, sir. Parang initial na clearing lang yun, sir. Kay hapon naman, padilim na yun, sir. Tapos, wala pa kaming nakita na quantum, sir. Body count, sir. Yung time na yun, sir. Umakyat kami, sir. Kay, parang yung ano ko dun, sir, inisip ko, kung may wounded, surely may wounded, kay may bloodstain man, sir. Sabi ko, kuwan lang, sigurado lang, ha. Kay, ayokong baka yung wounded, sir, makapanabla pa, sir. Ayokong mag-uwi ng kuwan, sir, ng sugatan, sir, na tropa, sir, or yung worst case, sir, na mga kuwan, sir. Ayoko nang ganun, sir, mangyari, sir. So, umakyat kami, sir. Doon sa mismo encounter site, sir, yun talaga yun na lang yung tinulugan namin, sir. Kaya wala na talagang ibang pwesto, sir. Doon tinulugan na namin yung encounter site, sir. Kinabukasan, sir, umaga. Binabaan namin ulit, sir. Yung parang second clearing namin, second wave ng clearing, sir. Binabaan namin, sir. Yung una namin recover, sir, yung bag, sir, ng medic, sir. Yung babae, sir, nila. Tapos sinakit namin, sir, tingnan namin kung may mga documents doon. Tapos nag-second wave.
Akit kami, sir. Baba kami ulit, sir. Doon, sir. Nakita namin yung body count, sir. Doon sa bangin din yun, sir. Parang nakatagilid lang siya, sir. Hmm. Doon sa bangin, sir. Na-recover namin, sir. Yung galing doon sa encounter site, sir, yung lalim ng binaba namin, sir, mga nasa 20 to 30 meters, sir. 20 to 30 meters yung sa pwesto ng bangkay, sir. Tapos, inakyat namin, sir. Iniwan na lang siya sa ng mga kasamahan niya, sir, eh. Kasi nagsitalunan yung kasamahan niya, sir. Iniwan na lang siya, sir. Hmm. So, yun, sir. Siya na lang naiwan. Pagka kinabukasan, sir, kinuha namin, sir. Inakyat namin, sir. Naawa nga ako sa tropa, sir, kay Juan, sir, hinila namin ng lubid, sir. Para makit lang namin, sir. Lubid lang, sir. Mula sa dun sa bangin, sir, hinila namin, sir, paakyat. Hanggang sa Juan, sir. Makuha namin dun sa encounter site, malagay namin dun sa makuha dun sa medyo patag-patag, sir. Hmm. Tapos may pinalink up sa amin na grupo, sir, para i-secure yung Juan, sir. Then pinalabas kami ng Juan, sir, para malabas yung body count, sir. Body count tsaka baril yung Juan namin dun, sir. M16, sir. Tsaka yung ibang mga gamit niya, sir. So yun ang unang score ng inyong batch dito sa 4ID. Sa class nyo, sa PMA, ikaw rin ba una? Hindi, sir. May mga, may mista na rin ako na Juan, sir. Nakapag-gold cross na rin, sir. Nag-gold cross na rin. Yes, sir. Pero, ito nga, kwentong bubuyog. Napakahirap ng laban ng bubuyog, ano? Yes, sir. Sumasabay ang putukan tsaka bubuyog. Ang Yes, dami talagang mula nung henerasyon namin. May kwentong bubuyog palagi. Yes, sir. Gaano kahirap yon personally? Personally, sir, parang yung bubuyog, sir, yun yung parang naging test, sir, eh. Parang naging test ng composure mo, sir, yung presence of mind mo, sir. Yung bubuyog. Yes, sir. Kasi nagkawagwaga na, sir, nagkaputukan na rin, sir. Siyempre, sir, yun yung parang naging focus mo, sir. Hmm. Tapos yung humati pa ng attention mo, sir, is yung bubuyog, sir. Yung bubuyog. Yes, sir. So parang challenge talaga siya, sir, na parang wag mong pansinin ba yung kahit despite na ganun yung sakit, sir. Masakit yung mga bubuyog, sir. Tatlo, apat. Lalo na kaya yun sa tropa na Juan, sir. Yung sa Dumapa, sir, na siya talaga yung pinagpestahan ng bubuyog, sir. Bubuyog, Yes, sir. So ako, sir, as leader, ako as platoon leader dun, sir, nagdala ng grupo na yun, sir. Yung ginawa ko dun, sir, is nagkuhan talaga ako, sir. Di ko ininda yung kuhan, sir, yung sakit ng kagat ng bubuyog, sir. Yung akin dun, sir, is mabigay ko yung command na dapat na may command ko dun sa sitwasyon na yun, sir. Para kahit na kinakagat-kagat kami ng ano dyan, is yun man yung mission namin. Dun dapat Sige, kami para sa mga hindi pa nakagat ng bubuyog, gaano kasakit ba yung sakit ng kagat ng bubuyog? Yung kagat ng bubuyog, sir, out of 10, sir, medyo kulangin pa yung 10 sa mga 11, sir. Sa sakit, ano? Yes, Ganon siya kasakit. Tsaka yung bubuyog kasi, sir, hindi lang siya pa isa-isa kung kumagat, sir. Mm. By grupo kasi yan sila, sir. Yung kagat na yan, sir. So kung makakagat yung isa, sir, kakagat na rin yung ibang kasama nila, sir. Kaya pagpipipestahan ka talaga, sir, ng bubuyog, sir. Yes, sir. Ito yung bubuyog encounter. Pero dito ka umiscore and dito Yes, dito mo nasimulan ang iyong career. Yes, sir. Ayan, mamaya pa-jump off ka naman. Pero gaano ka kasaya ngayon na as a young lieutenant, second lieutenant, PMA class 2024, wala ka pa 2 taon sa field eh. Yes, sir. Nararanasan mo na yung mga ganito experiences. Masaya ako, sir, kasi nakapag-deliver ako ng kung ano yung mission na nakaatas sa amin, sir. At the same time, masaya din ako, sir, kay yun nga, sir, parang ang bilis kasi ng mga pangyayari, sir. Parang wala pang 1 taon, wala pang 2 taon, is ganito na yung nangyayari sa akin, sir. So, thankful ako, sir, na na-experience ko tong ganito, sir, na nagbigay ito ng tulong sa akin, sir, para ma-mold pa ako, sir, sa aking leadership, sir, tsaka sa aking career, sir.
Para sa mga kadete na nandun pa. Yung mga firsty ka, ano ba yung mga kadete? Anong firsty na yung mga plebo mo? O, Ngayon, sir. sige. Ay, sir, yung mga plebo namin, sir, second class ngayon, sir. Second class. Yes, sir. Mga Yung yearling nyo yung mga firsty. Yes, sir, yung mga squad mate namin, sir. I-address mo naman yan sa kanila. Sa mga kadete na mga mag-graduate this, mga ilang buwan na lang. Yung mga natutunan nyo dyan sa academy or sa school is talagang pasalamatan yung na-experience nyo yung mga ganyan na yung mga may mga rules and regulations na andyan kay pagdating nyo dito sa field is may halaga talaga lahat, lalo na yung time pagka dyan sa school or sa academy, pag malate ka is pwede ka lang DR lang, yun lang yung pwedeng makuha sa'yo, DR. So pagka andito ka na sa Real McCoy, wala nang DR dito. Pag maunahan ka, yung simpleng 1 minute na late or delay, is kaya na yung mag-cost ng buhay mo or yung buhay ng tropa mo na dinadala, sir. Nice one. Yes, sir. Salamat, Second Lieutenant IC Jan Melisimo.